pagsabog ngayong gabi. Under verification, matapos itanggi ng dalawang inasahang testigo, 5 bank accounts na posibleng bagsakan daw ng drug money ni Senadora de Lima, iginit ng DOJ na under verification pa. Source ng DOJ na mga deposit slip, kabilang ang isang Biyernes Santo ang petsa. Pinagdududahan na Maaaring ginamit siya sa disinformation. pinagbalingan. Lalaking sumaklolo sa kasama niyang hino-hold up, pinatay ng mga suspect. Hindi talo, exclusive. Choreographer na inireklamo ng panggagahasa sa isang dalagita, iginiit na bading siya. Nag-ugat sa bullying, konteksto ng suntukan ng boksingero at lolo sa viral video, inilahad ng kapatid ng boksingero. Lolo sa video, nagkwento rin. Beauty and the Beast script, bahagi ng script ng live-action version ng award-winning Disney hit movie, ipinarinig ng mismong mga beats. Still a romance. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, binulabog ng pagsabog ang Rojas Night Market sa Davao City ngayong gabi. Hindi bababa sa siyam ang patay at 27 sugatan. Naroon ang ating saksing si Chino Gaston. Chino, may update tayo dun sa... Alright, babalikan natin si Chino maya-maya, kaugnay pa rin sa pagsabog na yan. Pero makakausap rin natin, isa po sa mga nakasaksi ng mismong pagsabog mamaya. Dahil gaya ng sinabi nga natin, isang lugar po yan malapit sa Rojas Night Market. At ngayong gabi lang po, nakita ng mga taong naroon yung pagsabog. At itong mga nakikita natin ay mga kuha doon po sa mismong pinangyarihan ng insidente. Dinala po yung mga sugatan doon sa iba't ibang ospital at kinordona na ng Davao City Police Explosives and Ordnance Division ang lugar at agad nagsagawa ng post-blast examination. Sumugod na rin po doon si Vice Mayor Paulo Duterte, anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, na nasa lungsod din ngayon. At ang pinangyarihan ng pagsabog, nasa kanto lang po yan ng Rojas Avenue at Padre Gomez. So ngayon makakausap po natin ang ating saksing si Chino Gaston na naroon pa rin po sa Davao City. Chino? Narito tayo sa panulukan ng Padre Gomez at Rojas Street dito sa Davao City, kung saan patay sa mga initial reports na nakuha natin ay pasado alas 10, niyanig ng malakas na sabog o pagsabog itong isang establishmento dito. Hilera ito ng mga kainan at mga commercial establishments at meron din dito night market sa PIA during normal hours. Batay sa isang saksi dito na nakausap natin, isang malakas na pagsabog lang ang narinig nila. At nabigyan din tayo ng pagkakataon na makausap itong ilang mga first responders, itong mga miyembro ng 911 rescue ng Davao. At batay sa kanilang initial na pagbibilang dito sa mga nasawi, unofficial ito PIA, pero ang sinasabi nila, nabilang nila, siyam ang patay ngayon na kanilang nabilang na nandun pa sa loob ng site at hindi bababa sa 27 naman ang naidala o naisugod pa sa ospital. So medyo busy ito ngayong Friday night, PIA, may night market kaya natin nabanggit at maraming gimikan at kainan itong hilera. Katunayan, 2 days ago nandito tayo sa mismong lugar na to, kung saan tayo kumain nga ng hapunan at sa kasawyang palad ay nangyari nga itong insidenteng ito na sa ngayon wala pang information kung sino ang nasa likuran. At isa sa katanungan din sa atin dahil nandito nga sa lungsod ngayon ng Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan siya, pero ang ating informasyon ay hindi naman siya umalis sa kanyang bahay matapos nga yung kanyang press conference at yung kanyang pagpapasinaya dito sa pagbubukas ng Davao International Container Port kaninang hapon. Pia. Okay, Chino, linawin natin yung binigay mo sa atin na bilang, yung siyam na patay at mahigit 20 sugatan. Galing ito dun sa mga first responders, so yung mga nagdala sa kanila sa mga ospital. Iisa lang ba ang pinagdalhan sa kanila o marami yung mga napagdalhan ng mga biktima? Alam mo yung initial na sabi sa atin, yung mga casualties ay nasa loob pa. Ibig sabihin nasa site pa, inaayos pa yung kanilang siguro pino-forensics pa sila yung mga ating biktima, pero yung mga sugatan ay naisugod na sa iba't ibang pagamutan dito sa Davao City dahil madami naman dito talagang ospital pero yung 27 initial figures lamang yan kasi nakakakuha rin tayo ng ibang sources of information na sinasabi umaabot na daw sa around o mahigit
30 yung sugatan na naisugod na, no, in varying stages of yung ano kanila, no, yung kanilang kondisyon, no, dahil hindi pa nga malinaw sa ngayon kung ano talagang uri ng pagpapasabog ang sumabog dito ngayong gabi. Oo, at Chino, gaya ng sinabi mo, puntahan talaga yan at kainan ng mga tao. Biyernes pa naman ng gabi. So, Yes. yung mga pumupunta dyan, mga estudyante ba yan, mga pamilya, mga galing sa opisina, o pang lahat talaga? Ito'y halo-halo na, ano, Pia, no? Yung mga restaurants kasi dito na napuntahan natin ay yung mga nagbebenta nitong mga yung kinilaw, yung mga seafood, no? Yung mga bagay-bagay na kung saan sikat na at kilala ang Davao City, no, dahil sa likas yaman ng kanilang karagatan dito. So, Alright, Chino. sa night market naman sa kabila, meron din namang yung ibang crowd naman doon. Oh. Alright, sige Chino, babalikan ka namin para sa ibang updates. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. At sa punto ito, kakausapin naman natin si Senior Inspector Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Davao Police. Senior Inspector De La Rey, magandang gabi, si PR Kang Helpo ito sa GMA News. Tatanungin lang namin, no, kasi yung mga nabigay sa aming ulat mula doon sa mga first responders, siyam ang bilang ng patay, 27 ang sugatan. Meron ho ba kayong mga opisyal na bilang na? Ma'am, as of now, no, wala pa po tayong official na bilang. Ang nare-receive pa lang po ng operations namin is yung bilang ng wounded. As per report lang po ng mga nag-report na mga ambulance na nagdala sa kanila sa hospital. So, ang bilang na binigay is 30 ang wounded. 30? Yes po. So, kung may namatay po, wala pa po tayong confirmed report Okay. dyan. So, kung ano man po, makumpleto nating details, bibigyan po namin kayo. Okay, pero wala naman po bang, kasi meron kaming nakuha mga report na meron din daw pagsabog. May isa pa raw explosion sa Ecoland naman po. Confirm po ba ito? Senior Inspector De La Rey? Oh, Senior Inspector, nasa linya pa po ba kayo? Ma'am, Oo. naputol po. Oh, ma'am, kasi may mga report na meron din daw pagsabog sa Ecoland. Meron po ba kayong ganitong impormasyon? Yung pagsabot sa Ecoland, wala po, na-confirm na po, napuntahan na mobile ng Paloma Police Station. Wala pong ganun sa Ecoland. Okay, so wala ho talaga. Pero Wala. si Pangulong Duterte, nandyan daw po ngayon sa Davao City. May impormasyon po ba tayo kung nasaan po yung Pangulo nung mangyari yung mismong pagsabog? Wala po tayong informasyon kung saan po yung Pangulo na nangyari ang pagsabog, ma'am. Ang alam lang po natin kaninang hapon ay nandun po siya sa Panabo City. Aha. As to ngayong oras na po, wala pong info kung saan ang ating presidente. Oh, yung Panabo po, gaano ho kalayo yun doon sa Rojas Night Market? 1 to 30 minutes are na ride po. Aha. Alright, sige po. Senior Inspector Catherine De La Rey, maraming salamat po sa iyong pakikipagpanayam po sa amin. Magandang gabi po sa inyo. At ngayon naman po makakausap natin isa po sa mga nakasaksi mismo nung nangyari si Father J. Boy Gonzales. At naroon siya nung mangyari ang pagsabog. Father J. Boy, good evening. Si PR Kang Helpo ito. Hello. Hi, Pia. Good evening po. Father, pwede niyo ba ikwento sa amin kung ano yung nangyari? Anong naseksihan niyo? Yung kwarto ko kasi nasa tuktok ng building, tapos nakikita namin yung Rojas Avenue. Tapos biglang may pumutok na ang lakas-lakas na nag-reverberate sa buong building. Sabi ko, ano kaya yun? Kaya tinignan namin sa baba, tapos nakita mo ang dami-dami ng tao. Yung bomba, kinonfirm ko ngayon sa baba kasi bumaba na ako eh. Kinonfirm ko sa mga nakakita din, na bomba talagang sumabog. So may usok at saka may mga namatay. Attention ang sinasabi nila. Pero yung pictures ko na sinend ko sa Twitter, sinasabi lang na nakikita ko na maraming ambulansya nang dumating at maraming pulis. Tapos may mga ibang tao pinaalis na, nag-disperse na. Pero may mga taong hindi nila pinaalis sa kordon. Yung nasa loob ng kordon, nandun po sila sa loob ng kordon. Okay. Father, saan po kayo ngayon nakapwesto? Nandun pa Ako rin po po ay kayo? nasa Ateneo de Davao University. Nasa harapan po ako ng gate ng Rojas Avenue. Okay. Ang Rojas Avenue ay parang paggabi, meron ditong market, parang tinatawag na night market, na may mga kainan, na parang yung street food lang, pero kaya maraming tao. tumatambay. Kasi yung nakikita namin, Father,
Oh, so may mga estudyante. Yung nakikita kasi namin, Father, doon sa aming live nakuha ngayon, yung mga upuan talagang nagsibagsakan din, ano? Parang, nagbagsakan yung mga upuan. Oo, so ganun kalakas yung pagsabog. So kayo tumakbo kayo kaagad pababa. Opo. Meron ho ba kayong mga napansin or I'm sure may mga nakausap na kayo dyan sa tabi ninyo, no, habang tinitignan yung eksena? May mga dinala na mga casualty sa ambulansya. Oo. Yung iba parang hindi ko alam kung namatay na, pero yung iba talagang sugatan, duguan na talaga dinala sa mga ospital. Pero bago nun, wala namang mga nagsasabi na may nakita sila na ang worry lang maigid. namin, yung mga estudyante namin na nasa night market, kasi pag Friday, doon sila pupunta para kumain kasi masarap yung kainan at saka mura pa. So, marami Nandun ako talagang kagabi tao pag Biyernes ng gabi. Maraming tao yung Biyernes at saka kung saan sumabog, doon sa parang may nagmamasahe. Balikan ko, Father, yung sinabi mo na yung ibang nandun, hindi na pinaalis doon sa kordon. Tama ba? Kasi ang alam nakikita ko, hindi namin, kasi mga pulis. hindi kami pinapapasok. Yung mga nasa loob, hindi pinapalabas. Pwera lang doon sa mga nasugatan. Pero sa mga nasugatan, Father, meron Para kasi yata yung mga nasa loob, sila talaga yung saksi, di ba? Ito kasi may mga nakikita kami, palakad-lakad. Ito ata ay, tama ba, hindi natin masabi, no, dahil nakatalikod kung sila po ay mga investigador o mga opisyal ng ating gobyerno. Hindi natin alam eh. May mga estudyante kami sa atin na university na hindi na namin pinapalabas. Gano'n ho ba talaga kalayo? Ano yung distansya nito sa Ateneo? Ito, nasa harapan namin ng street. Okay. The gate is outside of Rojas Avenue. So, pero wala pang announcement kung may pasok or wala dahil sa nangyari? Wala. Pero Father, alam po namin kasi 'di ba sa Davao talagang ang laging ibinibinda talagang ligtas ang lugar. So, meron ba kayong naalala in recent memory na ganitong klaseng pangyayari sa inyong lugar? Ganito 'yan. Bago lang ako na-assign dito sa Ateneo de Davao. It's just my third day. Okay. This is my At third ito pa ang inyong nasaksihan. At ito pa yung nasaksihan ko. Sige nako, Father. Well, maraming salamat doon sa mga larawang ipinadala ninyo. At makikibalita ulit kami sa inyo. Okay lang sa akin yun. Salamat. Salamat si Father J. Boy Gonzales, isa sa mga nakasaksi ng pangyayari sa Davao City. Samantala, ito po sa ibang balita muna, iginit ng Justice Department na under verification pa ang 5 bank account na inuugnay kay Senadora Laila de Lima. Pati ang isang deposit slip na ang petsa ay pumatak sa isang holiday. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Hindi ipinaliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung paano, pero posibleng sa 5 BDO bank accounts daw idinaan ang drug money na napunta kay Senadora Laila de Lima at sa aid driver nitong si Ronnie Dayan. Kabilang ang account ng isang Box C. Obuyes, account ng isang Jonathan C. Caranto at account ng isang kaapelyido ng driver niya. Tig 24 million pesos ang laman ng tatlo. Mas maliit naman pero milyon-milyong piso din ang laman ng kay Marel C. Obuyes at isang Marco Palisod.